Sa nakalipas na linggo mula na umupo sa pwesto si United States President Donald Trump, nakatanggap na maraming mga tawag ang mga opisina ng US Democrats para kumilos laban sa Pangulo at kay Elon Musk. Nagkaroon ng kilos protesta noong Miyerkules sa labas ng kanilang mga opisina at sinabing tratuhin ang nangyayari na krisis sa konstitusyon. Bagaman naging bigo ang mga Democrats sa Senado na pigilan ng pagkahalal ni Russell Vought sa White House Budget Office, ikinatuwa ng mga demonstrador ang pag-aksyon ng mga ito upang subukang pigilan ang mga plano ng kasalukuyang administrasyon. Tiniyak na ilan sa Democratic Senators, kabilang sina Chris Murphy ng Connecticut at Lisa Blunt Rochester ng Delaware, na hindi nila iboboto ang mga nominee ni President Trump sa mga pwesto. Anila hindi katanggap-tanggap at delikado ang naging mga aksyon ng Pangulo. Sinabi naman ni Senator Brian Schatz ng Hawaii na maglalagay siya ng blanket hold sa lahat ng State Department nominees hanggang sa ibalik na administrasyon ang pondo ng USAID. Nangako naman si House Minority Leader Hakeem Jeffries na gagamitin ng kapangyarihan ng Democrats sa mababang kapulungan para protektahan ang mga federal programs na nais mawalan ng pondo ng Pangulo. Noong Huwebes, ipinakilala niya ang isang panukalang batas para maprotektahan ang personal data ng mga mamamayan laban sa Doge team. Sinabi rin niyang isang unelected, unaccountable, out-of-control billionaire puppet master si Musk. Ilang House at Senate Democrats din ang nagprotesta sa labas ng USAID headquarters bilang suporta sa mga natanggal na manggagawa. Gayun din ang nangyari sa Treasury at Education Departments. Klein Singka, humahataw sa balita ang ngayon.